Kapag nakakita tayo ng sementong bloke sa gitna ng kagubatan, madalas ay binabaliwala natin ito. Pero paano kung ang kaharap mo ay hindi ordinaryong semento, kundi isang posibleng old buhos na iniwan mismo ng Imperial Japanese Army? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang misteryosong konkretong nahanap ni ka-TH. Isang rectangular na bloke na halos imposibleng gawin ng ating kalikasan. At ang mas nakakakilabot dito ay nabasag ang kanto nito na may itim at kakaibang layer sa loob. Unahin nating himayin ang mismong bagay. Ang rectangle ay isang geometric na hugis na hindi kayang likain ng kalikasan sa ganitong perpektong anyo. Makikita ang makapal na patina at lumang lumot sa ibabaw na nagpapakita ng mahigit 80 years na nakalipas simula nang mabuo ito. Suwak ito sa panahon ng digmaan. Ngayon ay meron tayong tinatawag na Class A mixture kung saan ang mga Hapon ay gumamit ng espesyal na halo. Para malaman kung ganoon nga ito, dapat ay tignan natin kung ang maliliit na bato sa halo ay hindi galing sa lugar. Maliban dito ay kapag mas matigas pa sa modernong bloke ito, isa itong direktang palatandaan ng old buhos. Ngayon naman ay lumipat tayo sa pinaka nakakakilabot na bahagi. Yan ay ang bukas na butas sa kanto nito. Mapapansin natin ang itim na layer sa loob na hindi kahawig ng normal na simento. Ito ay madalas na tinatawag na alkitran o asphalt layer na ginagamit ng mga sundalong Hapon para protektahan ang kanilang vault mula sa tubig. Dahil sa madaling mabulok ang papel at madaling kalawangin ang metal, ito ang dahilan kung bakit nila iniligay ang ganitong uri ng proteksyon. Kung ang bahaging ito ay may amoy kemikal kapag kinutkot o kaya ay naninikit, maaring indikasyon na ito ay positive sealed marker. Kapag totoo ang alkitran, posibleng hindi lang ito direksyon kundi mismong takip o cup ng mas malalim na espasyo sa ilalim. Minsan ay inilalagay ito sa ibabaw ng mismong mga lagusan. Kapag inamoy mo at may kakaibang singaw, lalo kung parang kemikal o may amoy na nakakasulasok, dapat kang mag-ingat. Dahil ang alkitran ay hindi lang proteksyon, kundi minsan ay kasama sa trap mixture. Kung ang layer ay hiwalay sa ordinaryong semento, ibig sabihin ay sinadya itong ilagay at posibleng may laman sa ilalim. Hindi ito gawa ng kalikasan, kundi gawa ng kamay. Napansin mo ba na ang butas ay nasa mismong kanto at hindi sa gitna? Ang ganitong uri ng pinsala ay hindi aksidente kundi code. Kung ibabalik mo sa isip ang nawawalang kanto o titingin ka sa direksyong tinuturo nito, maaring may puno, bato o hukay sa linya ng 45 degrees. Ito ang tinatawag na directional angle rule. Kapag tama ang direksyon at may tumutugmang landmark o depression sa lupa, ito ay maaring magturo sa susunod na sign o mismong target zone. Sa loob naman ng butas, may makikita tayong mas madilim na bato na tila nakabaon sa simento. Ito naman ang tinatawag na pointer within the marker. Maaring triangle, arrow o simpleng bato na parang nagtuturo. Kung ang batong ito ay nakahilig pababa, ibig sabihin mismo ang blocking ito ang target at kailangan nating maghukay sa ilalim. Kung nakaturo naman sa gilid, posibleng reflector ito na nagsasabing lumipat ka ng ilang metro. Kaya mahalagang obserbahan ang hugis
dahil isa ito sa mga pinaka-importanting code. Pag-usapan naman natin ang hugis ng butas. Makikita na hindi ito perpektong bilog o parisukat kundi parang heart o internal organ. Pagdating sa mga Yamashita treasure sign, ang heart ay tanda ng life o gold. Kapag pinagsama natin ang tatlong elemento, ang old buhos mixture, ang alkitran layer at ang heart symbolism, ay lumalabas na posibleng hindi lang ito marker kundi mismong monumento. Kapag monumento ang sign, kadalasan ay hindi malayo ang target. Nasa loob lamang ng 3 hanggang 5 metro ang radius at madalas ay diretsong nasa ilalim. Bago ka mabighani sa excitement, kailangan muna nating pag-usapan ang seguridad. Dapat nating malaman na kapag may alkitran layer, posible ring merong water trap o chemical trap. Kapag naamoy mo ang parang bulok na itlog, dapat ka nang lumayo agad. May mga pagkakataon na ang ganitong lagusan ay sinelyuhan para hindi mapasok ng tao. Kaya kung susubukan mong hukayin, huwag mong basagin agad ang ibabaw. Simulan sa gilid upang malaman kung ito ay pader o takip lamang. Ang tamang pagbukas dito ay dahan-dahan at may pag-iingat. Kung mas malalim ang semento at tuloy-tuloy pababa, ibig sabihin ay bahagi ito ng pader ng tunnel o chamber. Pero kung bigla itong nagtatapos at parang nakapatong lang, ibig sabihin ay cup ito. Kapag cup ang hawak mo, may malaking tsansa na sa ilalim mismo ay may espasyo. Kaya kailangang suriin ang lapad at haba kung paano ito nakalagay sa lupa. Kung pagsasamahin natin ang lahat ng palatandaan, lumalabas na ang konkretong ito ay may mataas na posibilidad bilang marka. Ang halo ay hindi ordinaryo. Ang itim na layer ay hindi natural. Ang napinsalang kanto ay isang directional code. At ang hugis na parang heart ay isang simbolong ginagamit sa mga high-value placements. Ngunit gaya ng lagi kong sinasabi, ang tunay na sagot ay nasa lupa. Ikaw mismo ang makakapagpatunay. Kaya mag-ingat palagi, sundin ang tamang proseso at huwag basta sumugod. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.